Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Subpar. Maraming problema. Lalo ngayon may lumabas na naman panibagong issue na hindi natin alam kung ano yung totoo. Of course, sinabi... Sir, alam ho namin kung ano ang totoo, di ba? Makikita nyo mamaya ang kaibahan ng mga sagot nitong si Attorney Vic at nitong si Attorney Jimmy dito sa sagot nitong mapagpanggap na si Ping Lacson. Anong hindi alam ang katotohanan? May mga dokumento na kulang-kulang pinirmahan, rinatipikahan. At sa mga susunod na video natin, ilalabas natin dito yung mga dokumento. Huwag mo sabihin hindi natin alam ang katotohanan dito sa issue na to. Alam ho natin. Maging ang Malacanang naguhugas kamay na sila. Baka hindi ka updated. Hindi ka nanonood kay PH Update, Brad. Ni Congressman Sid. Na allegedly may blanco. Yeah. Maybe he was looking at another document. But ito, i-fast track natin yung proseso kasi iwanan na natin yung General Appropriations Bills ng House at saka ng Senate kasi i-reconcile yan sa BICAM. Fast forward tayo sa BICAM. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung unsigned na BICAM report, na iyon pa lang yung pipirmahan ng mga senador, well, baliwala yon kasi hindi naman yun ang BICAM report. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung signed by the Bicameral Conference Committee members, may problema tayo doon kasi kung may blanco doon, alam mo pagdating sa plenary, hindi pa rin final document kasi subject to ratification by both houses. Pero sa ratification, walang amendment mangyayari doon. It's either they vote to ratify or not to ratify. Okay, but I think let's get straight to the point. The budget is signed, batas na ito. Yes. Ang tanong ko sa inyo, how would you describe the budget? Controversial ang budget na ito in one word other than subpar. Maraming problema, hindi pwedeng one word. Una-una, merong question. Ikaw na yan ang ayoko sa'yo eh. Porket isinama ka sa lineup ng mga magnanakaw eh talagang di ba? Lineup po ng mga kawatan yan. Yang lineup ng senatorial ng administrasyon. Mga kawatan mo yung mga yan eh. Porket isinama ka sa lineup, hindi mo mabanatan. Di ba? Kasi makinarya, aakyat ka sa stage nila eh. Paano mo sasabihin kurap ang budget nila? Yan ang problema. Election pa lang, may kompromiso na. Tama, mali. Yan ang sinasabi natin. Kung itong mga kandidato na to, ngayon pa lang eleksyon, meron ng kompromiso meron ng kompromiso sa mga sagot nila sa mga maiinit na issue dahil kasama sila, kasama sila sa lineup ng administrasyon. Meron ho tayong problema. Pagka pula-pula, pagka itim-itim, wag tayong, wag ganyan. Pagka galit-galit, pagka bate-bate, gano'n. Okay. Why? Education sector. Ang maliwanag yung konstitusyon na sinasabing yung education sector, ito yung binibigyan ng highest budgetary priority. Lumalabas ngayon, although nag-veto kasi nadagdagan yung public works ng 288 billion. Okay. Naiwan ngayon sa priority yung education sector. Alam na namin lahat yan, sir. Pinapadescribe lang sa'yo. One word, corrupt. Yun lang ang gustong marinig ni Ma'am Karen Davila. Corrupt, yun lang. Hindi mo matawag na corrupt kasi kasama ka sa lineup ng administrasyon.
Ano na naman bulahan na naman tayo, tapos na ho tayo dyan, Senator Ping. Ang kinaiklam ng DBM, Oh. hindi, narinig ko pa isang dati kong colleague, Senator Gatchalian, na medyo nireakan ko sa X, sa Twitter. Sinama yung PMA. Yan si Boy Twitter. Boy Twitter mo yan. Ang hilig sa Twitter, puro parinig. Yang si Lacson at yang si Amy Marcos, wala akong pagkakaiba yan. Parehas manggagamit yan. Parehas pang puro parinig. Ha? Kaya ho natin sinasama itong video na to, hindi ho para pasikatin siya o para iboto siya. Papakita ho natin kung gaano kalabnaw ang tugon nitong mama na to sa mga maiinit na issue ngayon sa ating bansa. Yun ho, issue-based ho tayo dito. Gusto naming marinig, ano ba sa tingin mo ang budget na to? Ha? Sino bang nakinabang? Kasi wag mo naman sabihin na hindi pa siya pwedeng isalarawan sa isang salita. Kurap, yun lang. Kurap kasi bakit lalabagin yung mga batas na dapat ganito dapat ang budget, ganito dapat ang nakalagay dito, hindi dapat mas malaki to. Anong dahilan? Bakit nila linabag yung mga na yon, yung mga panuntunan na yon? Kasi kurap nga yung mga gumawa. Yun lang naman gusto naming marinig. Ngayon, papaandaran mo kami na, Karen, hindi siya pwedeng i-describe sa isang salita kasi ganito, ganyan, ganito yan di ba? Bolahan yan, sir, bolahan. Sinama yung PNPA, isinama yung National Defense College. Na training. Yeah, Yun. no, sabihin natin educational institution, but ito yung catch, Nakalimutan na ba nila na yung President's message, yung budget message ng Presidente, nung sinabit yung NEP, National Expenditure Program, sa Kongreso, sa lower house, naka-specify doon, ito yung DBM, meron silang press briefer. Sinabi nila, yung education sector, bibigyan ng highest budgetary priority in compliance with the Constitution. Pero, composed of DepEd, CHED, SUCs, at saka TESDA. 4 lang. Bakit isisingit mo ngayon yung PMA? So, how do you describe that act? Itong ginawa nila? Well, Panluloko ba nasa to? Supreme Court. Pero panluloko ba to? Malalaman natin kung ano maging ruling ng Supreme Court. Of course, Hindi, bilang isang kandidato, personal na pananaw mo dyan sa issue na yan. Hindi natin hihintayin yung Supreme Court. Bilang isang ordinaryong Pilipino, bilang isang taxpayer, anong pananaw mo dyan, sir? Ano? You think? Well, sa tingin ko, merong ganun, parang nagmi-mislead o nang-co-confuse. Kasi ba't isasama mo yung mga institutions, learning institutions, na hindi naman kasama doon sa President's message. Okay. Second, Tuloy. mabuti na lang yung dating PhilHealth funds, di ba? Ito, naglagay sila ng additional 2 provisions, special provision, under the unprogrammed appropriations. 3 kasi yan . Pag sinabi natin budget, regular, special purpose fund, nandun sa ilalim ng special purpose fund, yung unprogrammed. Dati, at saka since time immemorial, Wala na ho ito, bulahan na ito. Bulahan na ho yan mga kababayan. Kung gusto nyo babaran ho natin yung interview na yan ni Ping Lacson dito kay Ma'am Karen Davila, comment lang ho kayo sa baba, gagawan ho natin ng mabigatang reaction video yan. Pero ito ho yung mas mahalaga. Ito ho yung mga kandidato na kung saan meron, pagka sumalang sila sa interview, bit ho nila yung dalawang jolen nila dyan sa magkabilang hita nila, no? Dala-dala ho nila, hindi kagaya ni Lacson. Pakinggan ho muna natin ang pagpapakilala ng ating senatorial candidate. Grabe ho, talagang nung pinapanood ho natin to sa SMNI, medyo kinikilabutan pa ho tayo kasi talagang napakahusay. Game, umpisa na ho natin to. Magandang gabi, MJ. Magandang gabi ho sa mamamayang Pilipino. Ako ho ay si Attorney Vic Rodriguez. Ako'y tumugon sa hamon ng hakbang ng... Teka lang tinanggal ko ho yung kay Kerubin dito kasi hindi naman ho natin siya kandidato. Huwag niyo nga hanapin yung portion ni Kerubin Wala ho akong panahon na makinig kay Kerubin. Pagka tinaas na ni Tatay Digong ang kamay ni Kerubin, doon ko siya papakinggan. Yung mga kamay na itinaas si Tatay Digong at formal na ipinakilala sa publiko na yan ang mga susuportahan ko. Sila lang ho papakinggan natin. Pasensya na Colonel Kerubin hindi naman siya galit, hindi ako galit sa iyo pero hindi ka namin susuportahan. Pasensya na. maisog upang pamunuan ang tunay at maisog na posisyon. At bilang senador ninyo, aking pinangungunahan ang war on corruption, aking ibababa at amyendahan ang plunder law, ibababa ho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos.
At pag nagawa po natin yan, aking ipapanukala na maibalik ang kaparusahang death penalty sa lahat ng magiging guilty sa kasong plunder at nais ko ring iparehas ang sahod ng mga nasa probinsya sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila sapagkat hindi totoo na mas murang manirahan at mas magaang ang buhay sa probinsya. Panauhin si Attorney Jimmy Bondo. Meron po kayong 2 minutes, sir, para po sa inyong top 3. Saludo palakpakan ho muna natin ang SMNI. Ang ganda ng programa nila ito. Utaw kayo sa lahat ng social media pages ng SMNI, YT channel, FB page, i-like, subscribe, i-follow nyo ho mga kababayan dahil ngayong eleksyon, talaga yan ho magiging sandigan natin, lalo na yung mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho kasi walang kabayas-bayas. Kumbaga, kung ano ang nangyayari sa ating bansa, yan ho talaga makikita natin sa SMNI. Walang sugar coating, hindi uso bayaran dyan. Hindi ho mababayaran yung SMNI at sa tingin ho natin, inalukan yan. Bago pa nagkaganyan-ganyan na problema, no. Sa tingin ho natin kasi linapitan pa lang yan nung hindi sila mabayaran, doon ho sila dinigdig. Tuloy ho natin. Priority platforms. Salamat, Boss MJ, Boss Dada, at kamusta po kayo, Pilipinas kong mahal? Kamusta kayo? Kumakain pa ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Ligtas pa ba yung paglalakad ninyo sa mga kalsada? Ako po si Attorney Jimmy Bondoc, abogado na po ngayon, musikero habang buhay, at ngayon po ay isang aplikante sa pagkasenado. Alam niyo po, dalawa po na major legislative platforms ang bibigay ko sa inyo. Dalawang platforms, legislative tsaka non-legislative. Sa mga batas po, lalabanan natin ng corruption. We have to institutionalize anti-corruption. Hindi pwedeng by executive order lamang. Bukod doon, yung mga rules, yung guidelines ng COA 2015-01 tungkol sa confidential at intelligence funds, isabatas na natin para wala nang magkaroon ng mga tanong tungkol sa confidential funds. No? Pagdating po sa health, itigil na po natin ang pagkulong sa mga pasyente na hindi makapagbayad. Yung Anti-Hospital Detention Act, alam na alam ko po kung paano patibayin yan upang hindi na makatakas sa mga ospital sa pagkakulong sa mga pasyente. At ang edukasyon po, sa experience ko po sa PAGCOR, yung school feeding ang dapat number 1. Pag pinapakain po ang bata, tumatalino. At ang non-legislative naman po, ibabalik po natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang mahinaang pagtalakay sa mga problema sa bayan. Kasi ngayon, ang pagtalakay natin at bangayan ay nakakadagdag pa sa problema natin. Kaya ibalik natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Napakaganda, pero isang mainit na katanungan, follow-up question po, tig 1 minuto, bawat isa, mainit yung issue ng GAA at saka yung Renekta ko na ho dito sa mga maiinit na usapin. Gusto ko kasing konekta dun sa naging interview ni Lacson dito kay Ma'am Karen Davila. Kumpara ho natin yung sagot ng ating mga sinusuportahan dito sa sagot nitong si Ping Lacson na manggagamit na mapagpanggap na napaka-hipokrito. issue ng BICAM report. Naniniwala po ba kayo na dapat nang buwagin itong BICAM pagdating sa pagbabalangkas ng ating budget? Una pong sasagot si Attorney Vic. Una-una, Boss Dada at mga kababayan, dapat nagkakaintindihan tayo na hindi kasali ang Bicameral Conference Committee o itong BICAM sa budget process. Hindi sila kasali, wala silang kapangyarihan. Ang tanging function lamang nila, if at all, ay i-reconcile yung mga conflicting figures, pero hindi nila pwedeng i-hijack or i-recast or palitan yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. At itong mainit na pinag-uusapan, nakita ko mismo, nagpasa sila ng isang final bicameral conference committee report na punong-puno ng blanco, 28 line items na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Hindi ito nararapat. This is criminal. This is falsification of legislative document. At pangatlong sasagot, syempre, si Attorney Jimmy. 1 minuto po. Alam niyo po, sang-ayon ako sa mga sinabi. Nawawala ito si Colonel Kirubin. Pasensya na, Colonel, sa bagay, marami naman mga kampanya sa iyo, Colonel. Di naman kawalan si PH. Marami din naman kayong taga-suporta, no?
Pero ano lang, kumbaga, dito kasi, itong platform na to, nakaalaan ho ito para sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang PH update to, nakalaan para sa mga kandidato ni Tatay Digong, kagaya nitong si Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota. Sana makita natin dyan sa tapatan itong si sukatan pala tapatan. Sukatan, itong si itong si Pastor Apollo Kibuloy, no? Sana makita natin. Sabi ni Attorney Vic, napakalinaw, no? Hindi naman, kahit ilang beses nyo po basahin ng konstitusyon, wala namang nakalagay na bicameral conference doon. However, practically speaking, kailangan talaga ng some form or some body to reconcile yung magkaibang provisions ng lower house at ng upper house, no? Pero ang sa akin, naniniwala po ako talaga sa separation ng three branches, no? Yung judiciary hindi dapat basta-basta nakikialam. Pero palagay ko naman, kung meron talagang grave abuse of discretion, lalo na kung malinaw nalabag sa konstitusyon, halimbawa, mababa yung budget ng DepEd, okay, halimbawa, tinaasan nila yung hinihingi ng executive, nakalagay sa konstitusyon, bawal yun eh. So immediately, we have to empower, for me, the Supreme Court, na pwede na silang makialam because that is a self-executing provision of the Constitution. Pwede ka agad, siguro ETRO na kaagad yan ng Supreme Court. Oh, yan yung mga... Senator Ping, nakikinig ka ba? Oy, Lacson, nakikinig ka? Di pa pala senator, sorry. Lacson, sa susunod na ma-interview ka, panoorin mo muna itong mga kandidato namin para kahit papano naman, hindi ka magmukhang, napakalamya eh. Sabagay, kasama nga naman pala kasi sa lineup ng, budol lineup. Senatorial candidate, official lineup, official budol lineup ng administrasyon ni Marcos. Maraming salamat mga Ginoo. Meron pang karagdagang katanungan mula po sa ating SMNI reporter. Saglit kong binisita mga partners and senatoriables yung ating feed sa YouTube. At mainit na itinatanong ng ating mga netizens patungkol dito sa mga Afghan refugees na nandito na sa atin, samantalang may malakas na pagtutol itong si President Donald Trump patungkol sa mga mapapasok na mga immigrants sa kanilang bansa. Ano pong masasabi nyo dito? Una pong sasagot si Attorney Jimmy Bondoc. Alam nyo kasi, we have to be very careful do kasi yung iba ginagawang race issue or yung non-refoulement na tinatawag sa international law. Pero ang totoo po kasi, noong araw nga nagkaroon na tayo ng problema nung nagkaroon ng masyadong maraming ibang lahi, mga Chinese, 'di ba? Na nung nagkaroon ng mga Pogo, nagkakaroon talaga ng mga tinatawag nilang social disturbances or conflicts. And hindi natin masiguro tuloy ang national security natin. So siguro kung may tutularan man tayo kay Donald Trump is higpitan natin ang ating borders. Huwag naman tayo porky third world lang daw tayo kuno ay hindi tayo stricto sa ating borders. Kung may papasok man dito, dapat dumaan sa malino na proseso na hindi kilala natin ang bawat isang ulo na pumapasok sa bayan ito because this is a matter of national security. Maraming salamat. Siyempre, panghuling sasagot si Attorney Vic Rodriguez. For humanitarian reason, yes, wala tayong problema ron, wala tayong pagtatalunan. Subalit kinakailangan may transparency. Sino ba ang nagdedesisyon sa pulisiyang ito? Ang sinasabi, temporary lamang sila rito habang pinoproseso ang visa patungo yata or tila papuntang Estados Unidos. Bakit hindi na lang sila ipinapasok sa Estados Unidos habang pinoprosesa yung kanilang papeles or dokumento? Anyway, doon din naman sila papunta. Hindi tayo nagiging madamot. Subalit may problema nga tayo, hindi nga natin mapakain at mabigyan ng murang pagkain at pabahay ang ating mga mamamayan. Magpapapasok ka pa, whether temporary or not. But you know, itong ganitong proseso for humanitarian, yes, but there must be more transparency. Ito na ang latest update ng isinasagawa nating online voting para sa mga senatorial aspirant na dumalo sa episode na ito ng Sukatan, the SMNI Senatorial Interview, Karapat Dapat Ka Ba? Para sa ating Facebook, nakakuha po si Attorney Jimmy Bondoc ng 538 reactions. Si Colonel Ariel Querubin naman ay nakakuha po ng 616 reactions, habang si Attorney Vic Rodriguez ay nakakuha ng 1,100 reactions. Para naman sa ating YouTube na online voting, si Attorney Jimmy Bondoc po ay nakakuha ng 32.3%, si Colonel Ariel Querubin ay nakakuha ng 2.6%, habang si Attorney Vic Rodriguez ay nakakuha po ng 65.1%.
Palakpakan bago itong si Sir EB. Ay, nandito si Sir EB, isa sa mga iniidolo natin, nandito. Palakpakan ho muna natin, grabe. Ano ho yun? Live yun. Kumbaga live poll yun, no? Ang taas ho nang nakuha nitong si Atty. Vic at nitong si Sir Jimmy, 30 plus, tapos 60 plus. Napakaganda ho. Ito, game, dito tayo kay Sir EB. Sa lahat ng mga naghahangad na maging senador, wala po ni isang study o pagsasaliksik saan man sa mundo ang nagsasabi na ang ayuda ay siyang solusyon ng kahirapan ng isang bayan. Ngunit ang administrasyon na ito ay parang ginagawa na nilang standard operating procedure at normal na ang pamimigay ng bilyon-bilyong ayuda na wala man lang ni isang kwalifikasyon kung bakit mabibigyan yung isang benepisyaryo at ano ang naidudulot nito. Walang metrics at walang sukatan kung ito ba ay epektibo. Ano po ang inyong gagawin sa mga ayuda programs ng gobyernong ito tulad ng AKAP, AX at saka TUPAD at MAIF? Susunod naman para sa kanyang 2 minuto ay si Attorney Jimmy Bondo. Sir. Ulit-ulit ko pong idinidiin na ang ayuda ay gamot. Ang gamot po, pag binigay sa may sakit, tama. Pero kapag walang sakit, nakaka-overdose. No? Ako po ay galing sa corporate social responsibility at yan po ang naging sa totoo specialty ko. Tagabigay po kami ng ayuda at ng relief goods. At inaral po namin maigi kung paano magdetermina kung sino ang dapat bigyan. Ang dami pong pag-aaral para lang malaman ang ayuda at kung paano ito hindi magbubunga sa mendicancy o magiging parang dependence o halos paglilimos. Nakita naman natin sa self-rated poverty ng mga Pilipino na sa kabila ng napakaraming ayuda, mahirap pa rin ang tingin ng Pilipino sa sarili niya. No? So kung tayo po ay pagpapatuloy ang overdose sa ayuda, anong resulta? Number 1, overdose katamaran. No? At number 2, babaliktad po ang values ng society. Bakit po? Dahil yung mga masisipag, iisipin nila, ba't pa ako nagsisipag? Binibigyan naman ng perang libre, yung hindi nagsisipag, pareho lang kami ng kinikita ng nakukuha sa gobyerno. So it reverses the values of society. Siguro ang pinaka dapat i-address natin tungkol sa ayuda ay yung nagiging patronage politics siya. Na buti sana kung ayuda pero dumadaan sa tamang proseso sa ahensya, o sige, pwede na rin, at least may nagbebenepisyo. Pero ang nagbebenepisyo, hindi yung binibigyan, kundi yung nagbibigay. Kaya dahil sa 3 dahilan na to, napakasama po sa kaluluwa ng bayan natin ng ayuda. Sang-ayon ako sa ayuda kung ito ay gamot. No to overdose. Yung tipong bibitawan ka ng mga paliwanag na napakadaling intindihin ng mga ordinaryong Pilipino. Mahusay, Atty. Jimmy, share nyo na ho yung video para talaga ng mga marami ho tayong makumbinsi na mga kababayan natin na itong mga nagsasalita na to, itong si Atty. Vic, itong si Atty. Jimmy, yan si Colonel Kirubin, di siya nagsalita dito sa kay PH Update. Yung dalawa lang na yan. Number 10 sa baloto, huwag niyong kalimutan, Atty. Jimmy Bondo, ha? Mga ano ho yan, kumbaga yan talaga yung mga tipong pagkabinoto natin, hindi sayang. Hindi ho masasayang ang boto natin dito sa mga kandidato na to. Roy. Maraming salamat, Atty. Jimmy Bondong. At ang pinakahuling sasagot ay si Atty. Vic Rodriguez. 2 minuto po para sa inyo, Atty. Vic. Alam ho ninyo, kung ang pinag-uusapan nating ayuda ay yung AKAP at AIX, there is no proven societal benefit itong AKAP at AIX. Maghanap po kayo ng kahit isang tao na magbibigay patotoo na bumuti ang kanyang buhay o bumuti ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa AIX at AKAP. Wala ho. And ito ay naging economic policy na ng Marcos administration. Wrong public investment, wrong public spending. Hindi po dapat ituloy ito. Iba po ito doon sa tinatawag nating conditional cash transfer. Nabanggit kanina ni Colonel Ariel, iba po yung 4Ps. At least yung 4Ps, merong batayan, may sukatan. Ano po yan? Dapat
yung mga anak ng beneficiary ay manatili sa eskwelahan. Dapat yan ay nagpapatingin at nagpapabakuna yung mga bata at yung ina, yung mga kinakailangan ng periodic na vaccination. Subalit yung AKAP at AIX, wala pong dulot ito. Ang tawag nga ho pala rito, sabi ng aking kaibigan, ang tawag ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan sa AKAP ay ang kakapal ng kanilang pitaka. Kaya po AKAP. Kaya hindi ito dapat magpatuloy because again, this is wrong public investment and there is no proven societal benefit dulot ng AKAP at AIX. Ginagawa lamang targeted approach po ito eh. Ang dapat natin bigyan ng ayuda, yung mga nagbabanat ng boto. Why not consider giving an income tax holiday sa mga middle class kahit 1 buwan o 2 buwan at hindi naman pwedeng sabihin it will result in loss of revenue sa gobyerno sapagkat ganun din naman ang nangyayari sa AKAP at ayuda. Pinamimigay ng walang direksyon ang perang nagmumula sa buwis ng mga manggagawa. Yung pagtapyas ba sa taripa ng mga imported na bigas, hindi ho ba yun nakasama, hindi ho ba nakabawa sa revenue ng ating bansa? Yun ho talaga. Ayun ho, hindi tax break, 1 buwan, 2 buwan na tax break. Hindi ho. Mula ho nung idiniklara yung pagtakpya sa taripa na yan, araw-araw hong nalulugi ang sambayanan at kumikita naman yung mga kaibigang importer ng Bangag Administration. Alright, maraming salamat mga Ginoo sa issue po ng ayuda. Narito naman ang ikalawang katanungan o issue mula kay Professor Ana Malindug-Uy. Si Professor Ana po ay may PhD sa Economics, candidate sa Institute of South Cooperation and Development sa Peking University sa China. Isa rin siya sa mga kolumnista sa The Manila Times at Vice President ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute. Professor Ana Malindug-Uy, ano po ang iyong katanungan? Ladies and gentlemen, friends and colleagues, my name is Ana Malindug-Uy and I have a question for our senatoriables. In recent years, concerns about the alleged weaponization of Congress by the current Marcos administration have intensified in the Philippines. The principle of conducting legislative inquiries in aid of legislation is intended to empower Congress to gather information necessary for crafting laws and addressing public concerns. However, this authority has increasingly been perceived as a tool for political persecution rather than genuine legislative work. Critics point to specific examples such as the activities of the Quad Committee in the House of Representatives and Senate hearings, which allegedly appeared to prioritize... I love you, Prof. I love you. Yan ang mga gusto kong tanong. Pasensya na, Prof, ha? I love you, Prof. ...targeting administration critics and opposition figures. Instead of focusing on addressing systemic issues or advancing meaningful legislation, these inquiries are allegedly often used as mechanism of public shaming, political persecution, harassment, retaliation, and intimidation. Such practices undermine the principles of check and balances in a democratic government, erode the credibility of Congress, and highlight the urgent need for safeguards to ensure that legislative power is exercised responsibly and not weaponized as an instrument of political vendetta. In this regard, how can Congress establish safeguards to prevent the misuse of its legislative power, ensuring that inquiries conducted in aid of legislation are not weaponized as tools for political persecution, particularly against critics of the administration? What reforms or mechanism can be introduced to uphold this proceeding's integrity and legislative purpose? Many thanks. Maraming salamat po kay Professor Ana Malindug-Uy. Ang sasagot po sa maanghang... Sana makapagtanong din tayo, no? Paano kaya magpadala ng tanong dyan sa ang tawag dito sa programa na to ng ASMNI? Parang sarap magtanong. Nakatanungan ni Professor IC Attorney. Ang ikli lang nung katanungan ni Prof, pero malaman, napa-I love you nga ako kay Prof. Yun yung mga ganun. Jimmy Bondoc, kayo po muna sir, 2 minutes. Ang isa po sa mga una niyong maririnig sa law school yung qui custodiet ipsos custodes. Who will police the police? No?
kung iisipin nyo maigi, napakadali sana na gawing patas ng inquiries in aid of legislation dahil meron namang batayan kung ano ang tama at mali na inquiry in aid of legislation. Pero sino ang magpapatupad? Paano kung lumalagpas sila at nababiolate nila yung persons appearing in or affected by such inquiries? Kung mababasa po natin ng konstitusyon, alam naman natin na i-impeach ang presidente, ang vice president, ang ombudsman, blah blah blah. No? Pero yung congressman, paano po ba tinatanggal? Paano ba siya napapunish? Sila-sila lang po ang pwede mag-punish sa isa't isa. Hindi mo pwede ipa-recall. Hindi mo pwede pa-impeach pag may ginagawang masama. So, paano po? Ito po very controversial. Katulad ng sinabi ko kanina, ako po ay naniniwala sa separation ng 3 branches of government. Pero kung meron pong grave abuse of discretion ang mga congressman, ako po ay naniniwala na tama po that there are broad enough powers sa judiciary natin para sila ay makialam na at tingnan kung may na-violate na mga rights ng mga persons appearing in or affected by such inquiries. Halimbawa po, sa korte meron tayong mga rules of court. Dapat po ina-apply na yan sa mga hearings kapag nagiging medyo accusatory na yung mga proceedings. Pero ang problema, habang palalim ng palalim at padiin ng padiin yung mga tanong sa ating mga witnesses na kung minsan resource person lang, nahuhubaran sila ng karapatan at hindi man lang sila pwedeng ma-represent ng kanilang lawyer. In those instances, naniniwala po ako na pwede nang makialam ang Korte Suprema dyan. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Napapanahon itong katanungan na ito, kaya bibigyan natin ng pagkakataon si Attorney Vic Rodriguez. 2 minuto po para sa inyo. Again, ang aking laging basihan ay ang ating saligang batas. Kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng investigation in aid of legislation. Subalit malinaw po iyan sa ating saligang batas. Hindi investigation in furtherance of political persecution. Mali yung nangyayari ngayon sa Kongreso sapagkat hindi nila kinikilala, hindi nila tinataguyod, hindi nila rinerespeto ang ating saligang batas. Ano po ang aking batayan? Nakita natin na palagi ang linalabag yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, of liberty. Madaming nakukulong dyan dahil lamang sa contempt. And itong isang huling nakakulong pa rin dyan, si Colonel Hector Grijaldo, siya po ay nakulong dahil sa contempt. Alam mo ninyo ang contempt, hindi naman talaga kaparusahang kriminal. Buti pa nga sa korte, kapag ikay kinasuhan, kahit murder, whenever the evidence of guilt is not that strong, pwede kang magpiyansa. Dito sa Kongreso, kahit contempt, lalabas ka lamang kung maganda gising ng nagpakulong sa'yo. Yung tao doon nagpasko, doon nag-New Year, hanggang ngayon nakakulong pa rin. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Pangalawa, ginagamit nila yung contempt powers bilang isang tool to harass or intimidate or takutin yung kanilang mga resource person. Labag din po sa ating saligang batas yan. At higit sa lahat, yung tinatawag po nating Article 3, Section 17, yung right against self-incrimination. Kung kayo po ay inimbitahan bilang resource person at dahan-dahan nagiging adversarial na po yung investigation, hindi na in aid of legislation, at any moment, pwede nyo pong i-invoke yung right against self-incrimination at yan po ay hindi kailanman pwedeng ipagkait kahit pa ng Kongreso. Thank you, Colonel. Ito po ay tanong, Boss D, at mga ginoo ng ating mga kababayan mula po sa ating online. At tinatanong po nila kung sakaling mahanal po kayo bilang senador, paano po ninyo poprotektahan na hindi po maabuso yung contempt powers na Kongreso? 1 minute po, follow-up question to Attorney Jimmy Bondong. Katulad po ng sinabi ko kanina, napakahirap dahil po meron tayong separation of powers. And even sa Senado tsaka sa lower house, meron silang interchamber na courtesy na tinatawag. No? Pero ako po, bilang isang Pilipino, willing na po ako na i-challenge yung tradition ng interchamber courtesy na kapag talaga pong nagkakabastusan, na pasensya na po sa salita, pero nagkakabastusan pa, there is nothing in the Constitution that prohibits an interchamber na inquiry. No?
Kumuha po tayo, kung ito po si Attorney J.B. Hilo nagbigay ng idea nito na kahit magkaroon ng deadlock between the two houses, hayaan na nating mangyari, if only to protect the rights of the people appearing there. Pangalawa, let's also resort to judicial processes. Mag-writ of habeas corpus tayo kapag meron silang kinukulong na hindi naman dapat kinukulong. Same question, Attorney Vic. 1 minute, sir. Alam mo, importante sa lahat ng mga public officials yung pagrespeto, pagkilala at pagtaguyod sa saligang batas. Wala po tayong maisasagawang